Okay, so good afternoon mga kuya, no? So may panibago tayo estudyante ngayon, si Janjan. Hello Janjan. Hello po. Yan. So si Janjan, actually mga kuya, siya ay magre-refresher lang siya dito sa atin. Napanood niya tayo sa Facebook. Sa Facebook tsaka sa TikTok rin. Okay, no? So thank you very much sa panonood niyo sa akin, ano? Kaya nila ako nakilala. At the same time, doon daw sa pinanggalingan niya, hindi na namin babanggitin kung anong driving school yon. Medyo nakukulangan siya sa mga technique na gusto niya pang matutunan. So, salamat sa tiwala at siguro mayroon kang gustong matutunan na technique kay Kuya Ron mo. Kaya ka nag-enroll dito sa amin, ano? Okay, so ganito dyan. Since na ikaw naman ay naturuan na ng ibang driving school, no, ipakita mo sa akin kung paano ka naturuan. And the same time, kapag may nakita kong kulang at may idadagdag tayong mga technique, idadagdag natin, ano? Okay, so drive ka lang ng relax lang. Huwag kang mahiya sa Kuya Ron mo. Huwag kang mahiyang magtanong, no? Basta kung ano yung mga kailangan mo itanong mo. At makikita ko naman yun sa'yo kung ano pa mga kulang, ano? Okay, so ganito, nabanggit mo sa akin kanina na medyo doon ka nahirapan kapag ang kalsada ay medyo naka-incline. Ano, yung hangin na sinasabi. So katulad nito, medyo naka-incline yan, yung posisyon natin na yan, no? Basta tatandaan mo dyan na kapag halimbawa ang posisyon ng sasakyan mo, pag bitaw mo ng brake, halimbawa na ipasok mo na siya sa first gear. Pag bitaw mo ng brake na naramdaman mo na medyo umaatras siya, gumamit ka ng biting point na sinasabi para maiwasan mo yung umatras ka ng mahaba. So ang paggamit naman kay biting point, ganito lang yan i-manage si clutch. Diba, pag sinagad mo yan, may clearance pa yan bago pa makarating kay biting point. Kaya ang gagawin mo, diba, katulad nito, incline, diba, nakaapak ka kay brake, pasok mo siya sa first gear, bibitawan mo muna si clutch, ramdamin mo muna yung nagbabibrate siya. Pag naramdaman mo ng konting nagbabibrate siya, saka ka bumitaw ngayon ng brake papuntang gas. Sabay pagsasabayin mo ngayon yung dalawa. As of now, pwede mong gamitan na yung technique na pinagagawa ko sa mga estudyante ko, yung tipong, di ba, nakaapak ka kay brake, 1-2. Sabay pagka naramdaman, kasi sa pagbitaw mo ng 1-2, it's either maramdaman mo yung si biting point or malapit na siya doon sa bite, no? Yung sa clutch bite, no? Kapag nandun ka na, nakabitaw ka na ng 1-2, yun, saka ka bumitaw ng brake, tapos pagsabayin mo ngayon yung dalawa. Sige, subukan mo. Sige, apak ikaw sa brake. Yan. Lubog si clutch. Pasok si first gear. Release si handbrake. Yan. Ang bibitawan mo lang muna si clutch, ha. Tapos doon ka lang tumingin sa unahan. Sige, bitaw mo na. 1-2. Yan, stay. Stay ang clutch. Huwag ka nang bumitaw muna. Punta ka muna kay gas. Yan, pagsabayin mo ngayon dalawa. Yan, di ba hindi siya umatras? Yan. Tigil ulit tayo, ha. Okay, clutch, brake. Clutch and then brake. Okay, relax lang. Hold the brake, ha. Arangkada ulit tayo. Bitaw ka ulit sa clutch. 1-2. Stay. Punta ka ngayon sa gas. Pagsabayin mo ngayon dalawa. Up. Ayan. So, kumbaga, napalaki pa ang bitaw ni clutch na. Kaya siya namatayan. Sige, neutral mo lang. Patay mo si aircon mo na. Ito. Ilagay mo sa 0. Ito. Yan. Start ng makina. Hindi na po ba? Hindi na. Basta naka-hold ka naman kay brake. Okay, yan. Lagay mo ulit sa number 2. Ito pa? Aircon. Yan. Okay, so pasok si first gear ulit. Okay, bitaw ka ulit sa clutch. 1-2. Clutch mo na. 1-2. O, stay si clutch. Punta ka kay gas. Pagsabayin mo ngayon dalawa. Huwag mong bibitaw ng clutch ng malaki hanggat hindi gumugulong si sasakyan. Ano? Yan. Okay, stop ulit tayo. Clutch brake. Yan, neutral mo muna. I-add ko lang, sa pagbi-brake naman, hindi, halimbawa, sinabi kong stop tayo, pag ikaw ay paglubog ng clutch mo, ang paa mo, patong lang kay brake, gradual lang, para hindi bigla. Hindi siya sudden stop. Ano? Sige. Okay, sige. First gear ulit. 1-2. Stay si clutch. Punta sa gas. Pagsabayin mo ngayon dalawa. Yan. Okay, subukan natin mag-stop ulit, ha. Clutch brake. Sige, clutch. Patong lang, dahan-dahan lang. Yan.
Kaya lang ka, ikaw nga, subukan mo lang ikaw. Yung hindi kita dinidiktahan. Sige po. Very good. Ano, yan yung sa mga incline. Okay, so ganito naman dyan. Magpo-full turn tayo. As a beginner, ganito mo kontrolin ang sasakyan mong manual kapag umiikot ka. Okay? So, nakasignal na ikaw pakaliwa, ano? Papa. Okay, lagay si first gear. Okay, bilang ikaw ng 1, 2 sa clutch. Oh, stay. O, patong lang ang pakay gas. Patong lang ha. O, clear na yung kaliwa mo. Sige, ikot. Gamit ang hand over hand. Yan, ganyan lang muna ha. Huwag ka muna magagas. Ibalik. 1 muna ha. 2. O, let go mo ngayon si clutch. Sige, let go. Tapos, alam mo na paano magpalit ng gear ha. Okay. Very good. Diyan ganito. Sa pagpapalit ng gear, lagi mo tatandaan na dapat umakma lagi si gear at saka si speed mo. No? Diba? 0 to 20, dapat nakapag second gear ka na, di ba? Papa. Ngayon dyan, pag nakita mo yung speed mo na nasa 40 na siya or almost, pwede mo na siyang ilagay sa third gear. Ganun yun. Ngayon, gusto mo siyang i-maintain lang sa third gear, yun, nandun lang dapat ang speed mo sa 40 lang. Ngayon, kung kailangan mo pang magdagdag ng fourth gear, gas up ka lang ng konti, lagay sa fourth gear. Yon, maintain mo lang din yun sa 40 and 45, ganon, or 50 na. O kahit naman umabot yun ng 60, ang fourth gear naman kasi, kaya na niyan tumakbo hanggang 100. Ano? Ito yung gusto mo maaral, itong klaseng sitwasyon, nakahanging, di ba? So, ganito. Sige, lagay mo sa first gear. Yan. So, ito yung tipong gagamit ka ng biting point, mabilisang lipat ang paa sa gas. Ano? Okay, sige. Bitaw ka sa clutch. 1, 2. Ramdamin mo yung, yan, stay. O, mabilis lipat sa gas. O, pagsabayin mo yung dalawa. Sige, tuloy-tuloy sa up. Yan. Kapag gano'n, halimbawa, lumipat, di ba, nandun ka na sa biting point. Lumipat na ang kalang paa mo papuntang gas. Pag nag-gas ka na, kailangan tuloy-tuloy ang clutch mo noon. Tuloy-tuloy rin ang gas. So pagka nagre-release na po agad yung clutch kapag ako po ay nasa gas na po. Oo, halimbawa, di ba, ganito ang paa mo, di ba? Tumitaw ka, 1, 2. Naramdaman mo yung vibration. And then, pag naramdaman mo na, di ba, mabilis ang lipat ka sa accelerator. Pag nandun ka na sa accelerator, yon, pagsabayin mo na tuloy-tuloy para makontra niya yung pag-atras mo. Okay. Sige, subukan mo ulit. 1, 2. O, stay. O, punta ka ngayon sa gas. Sige, tuloy-tuloy lang ang clutch na dahan-dahan. Tuloy-tuloy din ang gas. Yan. Okay, stop ulit. Clutch brake. Maramdaman mo doon na medyo nagagalit ng konti ang makina mo. Normal yung sa baguhan. Okay, so dyan, ganito. Isa ko ipapaalala ko sa'yo. Kapag nagpapalit ka ng gear, kailangan ang paa mo nun, di ba? Pag lubog mo ng clutch, dapat nakaganon ang paa mo kay accelerator. Ibig sabihin, umaalis. Huwag mo siyang dadalhin sa brake, basta umaalis lang. Lubog si clutch, lipat. Pag bitaw kay clutch, saka ka nagagas. Huwag mong hayaan na nagpapalit ka, nandun pa rin ang paa mo dahil napiinggan nyo kasi ang paang dumiin. Kaya habang pumapalit ka, umaatungal yung makina. So para maiwasan mo yun, ano? Okay, tapos tatandaan mo nga dito, ang speed natin, ang akma niya sa gear. Yun, halimbawa, nasa fourth gear ka, nag-slow down niya yung nasa unahan mo. Example, na sulyapan mo ang yung speedometer na nabagsak siya. Halimbawa, bumagsak sa 20 pero naka fourth gear ka. Kapag nakita mo na 20 na lang speed mo from fourth, lagay mo lang sa second gear. Kasi nga, yung speed niya pang second gear lang. Kahit di ka na dumano ng third gear. Hala. Yan, dito ka muna sa kaliwa. Yan, doon ka dadaan. Paahon ka lang konti. Diyan pa? Dito po pa sa parang kalsada. Sige, pakanan. Sige, kami. Yan. Gas up ng konti. Yung. Tapos doon. Tapos tayo doon. Yan kung mga hindi mo inaral, ano? Diba, si ma'am, yung nandun, yung tinuturuan. Opo. Galing din ibang driving school. Talaga po? Oo.
Yan, may mga pagkakataon na pwede lang i-gas control mo siya. May pagkakataon na kailangan mo ilubog si clutch. Ano? Opo. Basta tatanda mo yung sinabi ko, pag nilubog mo si clutch, ang paa naka-brake. Nakaabang. Yan, tapos kaliwa ka dyan. Yan. Ang technique naman dyan, huwag ka kaagad didikit sa kakaliwaan mo. Tapos si side mirror, halimbawa tumapat na dyan sa pa-cord na yan, pwede ka nang pumihit ng manibela. Yan, sige lito. Yan. Okay, yun. Yan, pakaliwa ka lang naman yan. Kung anong hugis ng kalsada, yun lang din ang pihit ng manibela. Tapos kaliwa ka dito. Dito po. Kaliwa ka dyan. Yan, dito ka. Yan, sige, kaliwa. Tapos kaliwa ka uli dyan. Kaliwa po. Sa pag tumapat na yung side mirror mo sa gilid ng kakaliwaan mo, pihit ka na ng malapena. Yan, kontrolin mo, lubog si clutch. Lalay kay brake. Yan. Lubog kontrolin. Tapos kanan naman tayo dyan. Yan. Dahil palusong siya, huwag kang magagas, lubog mo si clutch. Lalayan mo ng brake. Tapat ng side mirror sa gilid, kanabig ka kanan. Yan. Yun. Pwede mo na ulit i-let go si clutch. Pag naituwid mo na si manibela, gas control. Yan. Ganun lang ulit. Sige pa. Doon po ulit sa may cord. Sa Lord. May stop. Clutch back. Yan. Halimbawa, ganitong buwelta. Halimbawa, babalik ka. Halimbawa, palagay na lang natin dead end. Ganito ang gagawin mo dito. So, dito sa mga pagkakataon na to, dito nagagamit ang dry steering. Ha? Okay, so alam mo naman yung dry steering, di ba? Yung pumipihit ka ng manibela na hindi gumagalaw si sasakyan. Okay, so move ikaw, sabay ikot ang manibela papuntang kaliwa hanggang maisagad mo, no? And then, huwag makalimot mag-signal. And yun, signal, tingin mo na, bago, sige, move. Sige lang. Okay, stop. Yan. Tapos, lagay si hazard. Lagay si reverse. Yan, opposite naman si manibela, sagad sa kanan. Yan. Okay, atras. Tingin sa likod. Tingin sa tagiliran. Yan. Yan. Okay, stop. Clutch brake. Patay si hazard. Signal sa kaliwa. Lagay si first gear. Okay, para hindi ka tumama doon sa unahan, sagaran mo kaliwa. Yan. Lalo na pagka malapit ka din sa unahan. So, alam mo na yan, ganyan buwelta, no? Apa. Yan, sige.